May mga taong milyonaryo, pero hindi mo maririnig ang pangalan nila. May mga taong may kapangyarihan, pero hindi kailanman naghahanap ng palakpakan. Sa mundo ng ingay at yabangan, ang tunay na yaman ay marunong manahimik. At sa katahimikang iyon, may mga lihim na bihirang maintindihan ng karamihan. Hindi lahat ng may pera ay may kontrol sa sarili. Hindi lahat ng may tagumpay ay may kapayapaan ng loob. Ang tunay na mayaman ay hindi hinuhubog ng opinyon ng iba. Hinuhubog siya ng disiplina, pagpipigil at malinaw na prinsipyo. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang pigilan ng sarili kaysa kontrolin ng iba. Ito ang uri ng kaisipang hindi ipinagyayabang ngunit isinasabuhay. At dito nagsisimula ang kaibahan ng mayaman sa anyo at mayaman sa diwa. Ang katahimikan ng tunay na mayaman ay hindi kahinaan, ito ay estratehiya na hinasa ng panahon at karanasan. Habang ang iba ay nagsasalita para mapansin, sila ay kumikilos para magtayo. Habang ang iba ay naghahabol ng papuri, sila ay abala sa paglikha ng halaga. Sa video na ito, bubuksan ang 6 na prinsipyong bihirang banggitin. Mga prinsipyong hindi mo maririnig sa maingay na motivational talks. Ito ang mga dahilan kung bakit ang tunay na mayaman ay hindi kailangang mag-ingay. At kapag naunawaan ito, hindi lang pera ang magbabago kundi ang buong direksyon ng buhay. Number 1. Hindi kailangang ipaalam sa mundo ang kanyang estado. Ang tunay na mayaman ay hindi naghahanap ng pagkilala o papuri mula sa paligid. Pinipili niya ang katahimikan bilang panangga, laban sa inggit at hindi kinakailangang gulo. Kapag hindi lantad ang estado ng buhay, mas kaunti ang panghihimasok ng ibang tao. Mas nagiging maayos ang galaw kapag walang matang laging nakamasid at naghuhusga. Sa ganitong paraan, nananatili ang kontrol sa direksyon ng sariling buhay. Hindi nila ginagamit ang salita upang patunayan ang kanilang halaga sa lipunan. Mas mahalaga sa kanila ang oras kaysa sa pansamantalang atensyon ng iba, habang ang karamihan ay abala sa pagsasalita at pagpapakita. Sila ay tahimik na kumikilos. Ang kilos na may malinaw na layunin ay mas nagbubunga kaysa sa matatamis na salita. Ito ang dahilan kung bakit matibay at hindi madaling yumanig ang kanilang pundasyon. Ang katahimikan ay nagsisilbing distansya mula sa inggit at masamang hangarin ng mundo. Kapag kaunti ang ingay sa paligid, mas nagiging payapa ang loob at pag-iisip. Sa payapang isipan, mas malinaw makita ang tama at maling desisyon. Ang malinaw na desisyon ay humahantong sa yaman na tumatagal ng maraming taon. Ito ang uri ng yaman na hindi agad nawawala sa oras ng pagsubok. Hindi nila hinahayaang emosyon ang manguna sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Mas pinipili nila ang disiplina kaysa sa pansamantalang aliw o kasiyahan. Ang pagpipigil sa sarili ay unti-unting hinuhubog sa mga sandaling tahimik. Dito nabubuo ang lakas ng karakter na hindi nabibili ng pera. Ang lakas na ito ay hindi kailangang ipagsigawan upang maramdaman ang presensya. Ang pagiging tahimik ay hindi paglayo o pagtatago mula sa mundo. Ito ay isang malinaw na pagpili kung saan ilalaan ang oras at enerhiya. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan upang mapatunayan ang sarili. Hindi lahat ng opinyon ay may sapat na bigat upang bigyan ng pansin. Sa ganitong prinsipyo, nananatiling buo ang yaman ng isip, oras at pagkatao. Number 2. Ang tunay na mayaman ay pinipili ang aksyon kaysa salita. Hindi sila natutulala sa pagbibigay ng paliwanag o pagpapaliwanag sa iba. Alam nila na ang salita ay mabilis makalimutan, ngunit ang kilos ay nag-iiwan ng bakas, habang ang karamihan ay abala sa pag-uusap at pagpapakita ng kanilang kakayahan. Sila ay tahimik na nagtatrabaho. Ang bawat hakbang ay pinag-iisipan at may malinaw na layunin. Dito nagmumula ang kapangyarihan na hindi madaling matanggal o mapabago ng opinyon ng iba. Hindi nila iniikot ang mundo para sa pansamantalang papuri. Ang halaga ng aksyon ay higit sa halaga ng salita sa pangmatagalang tagumpay. Kapag tahimik na kumikilos, mas nagiging epektibo at maayos ang resulta. Ang iba ay nakatuon sa pakikinig at paghanga, habang sila ay nakatuon sa pagtatayo ng kayamanan. Ito ang lihim na nagtatakda sa kanila
mula sa karamihan ng tao. Ang katahimikan sa aksyon ay nagbibigay ng kalinawan sa direksyon ng buhay. Kapag hindi kailangan ipaliwanag ang bawat hakbang, mas malaya ang isip sa tamang desisyon. Ang tamang desisyon ay humahantong sa matatag at pangmatagalang yaman. Ang yaman na ito ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba, kundi sa resulta ng sariling gawa. Ito ang uri ng karunungan na bihirang maipaliwanag, ngunit ramdam sa bawat kilos. Hindi nila hinahayaan na ang emosyon ang magdikta ng kilos. Bawat aksyon ay sinasala ng disiplina at malinaw na layunin. Sa katahimikan, natututunan ang pagpipigil at tamang timing. Ang tamang timing ay nagiging susi sa tagumpay na matagal nang inaasam. Ito ang lakas na hindi nakikita ngunit ramdam ang epekto sa bawat aspeto ng buhay. Ang pagpili sa aksyon kaysa sa salita ay hindi kawalan ng boses. Ito ay matalinong paggamit ng enerhiya at oras sa kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi lahat ng laban o opinyon ay kailangan sagutin upang maipakita ang sariling kakayahan. Sa ganitong paraan, ang yaman ng isip, reputasyon at buhay ay nananatiling buo at protektado. Ito ang pangalawang lihim na sinusunod ng tunay na mayaman at bihirang ipakita sa iba. Number 3, ang tunay na mayaman ay nagtataglay ng kontrol sa sarili. Hindi sila basta nagpapadala sa tukso o sa agarang kagustuhang makamit ang pansamantalang kasiyahan sa buhay. Alam nila na ang bawat impulsong pinapansin ng walang pagsusuri ay maaring magdulot ng pagkasira ng kayamanan at reputasyon. Sa halip, pinipili nila ang pasensya, maingat na pagpaplano at matalinong pagpapasya sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Ito ang pundasyon ng disiplina at pagkontrol sa sarili na nagtatakda sa kanila mula sa karamihan ng tao sa lipunan. Kapag may kontrol sa sarili, mas malinaw at tiyak ang landas patungo sa pangmatagalang tagumpay at kapayapaan ng isip. Hindi nila hinahayaan na ang mga emosyon tulad ng galit, inggit o takot ay magdikta sa kanilang mga desisyon. Ang bawat desisyon ay sinusuri, pinipigilan ng mga pabigla-bigla at hindi pinag-iisipang kilos. Sa katahimikan at tahimik na pagmumuni-muni, natututo silang kilalanin ang tunay na pangangailangan, layunin at direksyon sa buhay. Ang pagpipigil sa sarili ay nagdudulot ng lakas ng loob at tibay na hindi basta-basta natitinag ng mga hadlang. Ito ang uri ng kapangyarihan na hindi lantad sa mata ng iba, ngunit ramdam sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ang kontrol sa sarili ay nagdudulot ng tunay na kalayaan, hindi pagkaalipin sa tukso o sitwasyon. Kapag malaya ang isip mula sa emosyonal na reaksyon at pansamantalang tukso, mas malaya rin ang mga pagpipilian at aksyon. Ang kalayaan na ito ay humahantong sa mas malinaw, makabuluhan, at matatag na mga hakbang tungo sa tunay na yaman at tagumpay. Ang bawat hakbang na may disiplina at layunin ay nagiging hakbang patungo sa pangmatagalang seguridad at katahimikan. Ito ang lihim na bihira makita, ngunit ramdam sa bawat kilos at galaw ng tunay na mayaman. Hindi nila hinuhusgahan o pinapahalagahan ang bawat pagkakamali o opinyon ng iba sa paligid. Pinipili nilang manatiling tahimik, nakatuon sa sariling plano, at huwag hayaan ang gulo ng mundo ang makaapekto sa kanila. Sa katahimikan, mas napapansin nila ang mga oportunidad at pagkakataon na kadalasan ay hindi nakikita ng iba. Ang kanilang disiplina at pagpipigil ay nagiging sandata laban sa kaguluhan, tsismis, at inggit na pumapalibot sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit bihira silang mawala ng direksyon o makalimot sa tunay nilang layunin sa buhay. Ang kontrol sa sarili ay hindi nangangahulugang paglayo sa mundo o pag-iwas sa lipunan. Ito ay matalinong pamamahala sa sariling enerhiya, oras at atensyon sa kung ano ang talagang mahalaga at makabuluhan. Hindi lahat ng laban, opinyon o pangyayari ay dapat sagutin o aksyonan upang mapanatili ang kapayapaan ng isip. Sa ganitong prinsipyo, nananatiling buo at protektado ang yaman ng isip, oras, katawan at pagkatao. Ito ang pangatlong lihim na sinusunod ng tunay na mayaman, isang lihim na bihirang maipakita sa mata ng karamihan. Number 4, may malinaw na pananaw sa kanilang layunin sa buhay. Hindi sila basta sumusunod sa agos o sa kung ano ang uso sa lipunan. Alam nila kung ano ang mahalaga at kung ano ang dapat iwasan upang hindi masayang ang oras at enerhiya.
Bawat hakbang at desisyon ay nakabatay sa malinaw na plano. At pangmatagalang layunin, ito ang dahilan kung bakit laging may direksyon at epekto ang kanilang mga aksyon. Kapag malinaw ang layunin, nagiging matatag ang pagkilos kahit sa harap ng mga pagsubok. Hindi nila hinahayaan ang kaguluhan sa paligid o opinyon ng iba na guluhin ang isip. Pinipili nilang manatiling tahimik, magmuni-muni, at ituon ang pansin sa mahahalagang bagay. Ang bawat sandali ay ginagamit upang mas mapaunlad ang sarili at mapalapit sa nais na direksyon. Ang malinaw na pananaw ay nagiging gabay sa tamang oras at tamang hakbang. Ito ang lihim na bihirang maintindihan ng nakararami. Kapag malinaw ang layunin, mas madali nilang maipapasya kung alin ang karapat-dapat na aksyon at alin ang dapat iwasan. Hindi nasasayang ang oras sa mga bagay na walang halaga o epekto sa pangmatagalang tagumpay. Ang disiplina sa pagpili ng aksyon ay nagmumula sa malinaw na pangunawa sa sarili. Ito ang nagtatakda sa kanila mula sa karamihan ng tao na laging gulo at naguguluhan. Bawat hakbang ay nagiging hakbang patungo sa mas matibay at pangmatagalang yaman. Ang malinaw na layunin ay hindi lamang tungkol sa pera o material na bagay. Ito ay tungkol sa direksyon ng buhay, pagpapalago ng sarili at pagkakaroon ng kahulugan sa bawat ginawa. Ang desisyon ay nakabatay sa prinsipyo, hindi sa pansamantalang emosyon o kagustuhan ng iba. Sa katahimikan at malinaw na pananaw, natututo silang suriin ang bawat hakbang bago ito isagawa. Ito ang dahilan kung bakit bihira silang mapagod, maligaw o mawala ng kontrol sa buhay. Ang malinaw na layunin ay nagbibigay kapangyarihan sa pagpipigil sa sarili at pagtitiyaga. Kapag alam kung ano ang nais makamit, mas madaling labanan ang tukso at distractions ng mundo. Bawat hakbang ay nagiging hakbang tungo sa pangmatagalang tagumpay at kapayapaan ng isip. Hindi kailangan ipaalam sa iba ang plano o layunin upang maramdaman ang bisa nito. Ito ang pang-apat na lihim na nagbibigay direksyon sa bawat kilos at desisyon sa buhay. Number 5, pinipili ang kalidad kaysa sa dami sa lahat ng bagay. Hindi sila basta-basta sumusunod sa uso o pumapabor sa mabilisang resulta. Mas pinapahalagahan nila ang lalim at kahulugan kaysa sa dami ng bagay o tagumpay na pansamantala lamang. Bawat desisyon, relasyon at proyekto ay sinusuri ng mabuti bago pumasok. Ito ang dahilan kung bakit matagal at matibay ang bunga ng kanilang mga pagpupunyagi. Ang kalidad ay nagiging tanda ng kanilang prinsipyo at disiplina sa buhay. Hindi sila nadadala sa presyon ng opinyon ng iba o sa ingay ng lipunan. Sa katahimikan, natutukoy nila kung alin ang tunay na mahalaga at alin ang maaring ipagwalang bahala. Ang bawat hakbang ay pinipili ng may malasakit at pag-iisip sa pangmatagalang epekto. Mas pinipili nilang maglaan ng oras at lakas sa iilang bagay na makabuluhan kaysa sa marami. Ngunit walang saysay, ito ang lihim kung bakit laging may solidong pundasyon ang kanilang tagumpay. Kapag pinipili ang kalidad, mas malaki ang posibilidad na maging matagumpay at matatag ang resulta. Hindi nasasayang ang oras at yaman sa bagay na pansamantala lamang. Ang disiplina sa pagpili ay nagmumula sa malinaw na pangunawa sa sariling layunin at halaga. Ito rin ang nagiging susi upang manatiling focus at hindi maligaw sa daan. Bawat desisyon ay nagiging hakbang patungo sa pangmatagalang tagumpay at kasiguraduhan. Ang prinsipyo ng kalidad kaysa dami ay hindi lamang para sa material na bagay. Ito ay nakakaapekto rin sa relasyon, kaibigan at personal na pag-unlad. Mas pinipili nilang mapalalim ang kaalaman at kasanayan kaysa magpakita lamang ng dami ng kakayahan. Sa ganitong paraan, mas matibay ang pundasyon ng kanilang yaman at buhay. Ito ang dahilan kung bakit bihira silang mapagod, maligaw o mawalan ng direksyon. Ang pagpili sa kalidad kaysa sa dami ay nagtataguyod ng disiplina at matatag na prinsipyo. Kapag alam kung alin ang pinakamahalaga, mas malinaw ang landas patungo sa tagumpay. Ang bawat hakbang ay nagiging hakbang tungo sa makabuluhan at pangmatagalang tagumpay. Hindi nila kailangan ipakita sa iba ang halaga nito upang maramdaman ang bisa at epekto. Ito ang panglimang lihim, isang prinsipyo na bihirang ipahayag ngunit laging isinasabuhay ng matagumpay at mahinahong mayaman. Number 6, pinananatili ang katahimikan upang palaguin ang sariling karunungan at pananaw. Hindi sila abala sa pakikialam sa opinyon
o buhay ng iba. Pinipili nilang magmuni-muni at pag-aralan ang bawat karanasan bago gumawa ng hakbang. Sa katahimikan, mas malinaw na naiintindihan ang mga posibilidad at panganib na kaakibat ng bawat desisyon. Ito ang paraan upang ang bawat hakbang ay maging makabuluhan at may layunin. Kapag tahimik, nagkakaroon ng kalinawan sa isip at tibay sa puso. Hindi sila nadadala sa ingay ng mundo o sa kaguluhan ng lipunan. Mas pinipili nilang pag-isipan ng mga hakbang kaysa magmadali at magkamali. Ang katahimikan ay nagbibigay ng puwang upang mas mapalago ang kaalaman at karanasan. Sa ganitong proseso, natututo silang suriin ang sarili at ang sitwasyon ng walang abala. Ito ang lihim kung bakit laging maayos at maingat ang bawat kilos nila. Kapag pinananatili ang katahimikan, mas napapansin ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Hindi lahat ng impormasyon o payo ay dapat pakinggan o sundin. Ang kakayahang pumili kung ano ang bibigyan ng pansin ay nagiging susi sa pangmatagalang tagumpay. Mas maraming enerhiya ang naitutok sa pagbuo ng kayamanan at pagpapalago ng sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit bihira silang magkamali sa mahahalagang desisyon. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses o pag-iwas sa mundo. Ito ay pagpili kung paano gagamitin ang oras, atensyon at lakas sa pinakamahalagang bagay. Pinapayagan nito ang introspeksyon, paglago at maingat na pagpapasya. Sa katahimikan, mas natututo silang pahalagahan ang tunay na yaman. Hindi lamang sa material kundi pati sa karunungan at prinsipyo. Ito ang uri ng kapangyarihan na hindi lantad, ngunit ramdam ang epekto sa lahat ng aspeto ng buhay. Pinananatili nila ang katahimikan hindi upang itago ang sarili, kundi upang protektahan at palaguin ang sariling karunungan. Kapag alam kung kailan magsalita at kailan manahimik, mas malakas at mas epektibo ang bawat aksyon. Ang bawat desisyon at kilos ay nagiging matalino, makabuluhan at may direksyon. Hindi kailangan ipaalam sa iba ang mga natutunan upang maramdaman ang halaga at epekto nito. Ito ang pang-anim na lihim, isang prinsipyo na bihira ipakita, ngunit laging isinasabuhay ng matalinong mayaman. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o papuri. Nasusukat ito sa katahimikan, disiplina at malinaw na prinsipyo na sinusunod sa bawat araw. Ang bawat desisyon, kilos at hakbang ay nagiging salamin ng karakter at kalinawan ng isip. Kapag naunawaan ang anim na lihim na ito, hindi lamang yaman ang makakamtan, kundi pati kapayapaan at kahulugan sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay nakikita sa kakayahang mamuhay ng may direksyon, katahimikan at kontrol sa sarili. Hindi mahalaga kung gaano ka abala o gaano ka marami ang naabot. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo hinaharap ang bawat hakbang. Ang bawat pagkilos ay may epekto, kaya piliin itong may malasakit at may layunin. Sa katahimikan, natututo tayong suriin ang sarili, unahin ang mahalaga, at itaguyod ang pangmatagalang kapayapaan. Ito ang yaman na hindi kayang agawin ng mundo at hindi nasisira ng panahon. Sa ganitong paraan, ang buhay ay nagiging mas makabuluhan at puno ng tunay na halaga. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng prinsipyo at katahimikan ng isip. Ang mga natutunan sa video na ito ay hindi lamang para sa yaman kundi para sa mas matatag, mahinahon at makabuluhang buhay. Sa bawat hakbang at desisyon, piliin ang landas ng disiplina, malinaw na layunin at pagpipigil sa sarili. Sa ganitong paraan ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang palaguin hindi lamang ang kayamanan kundi pati ang karakter at karunungan. Ito ang wakas ng anim na lihim, ngunit simula ng mas malalim at makabuluhang paglalakbay sa buhay.